PBBM, hindi tinapatan ng China sa pagpapadala ng mga warship sa West Philippine Sea. Ibinasura ni PBBM nitong Martes ang idea ng pag-deploy ng mga Philippine warship sa West Philippine Sea, bilang tugon sa pananalakay ng China na tinawag itong provocative at escalation. Ginawa ni BBM ang pahayag matapos na una ng palutangin ng Philippine Coast Guard ang idea ng pagpapadala ng mga warship sa teritoryong karagatan ng bansa bilang policy option, depende sa pag-aproba ng Pangulo. Hindi tayo nasa digmaan, hindi natin kailangan ng Navy warship. Ang ginagawa lang natin ay ang muling pagbibigay sa ating mga mangingisda, pagprotekta sa ating mga karapatan sa teritoryo, sabi ni PBBM sa isang interview. Again, it will be provocative and will be seen as an escalation, hindi namin ginagawa yon. Hindi nagpapalaki ng tensyon ang Pilipinas. Kabaligtaran, palaging sinusubukan ng Pilipinas na ibagsak ang antas ng tensyon, dagdag niya. Nang tanungin tungkol sa tugon ng gobyerno sa patuloy na pananalakay ng China sa pinag-aagawang karagatan, sinabi ni Marcos na patuloy na gaganap ang Pilipinas sa misyon nito. Hinding-hindi tayo magiging bahagi ng escalation sa sitwasyon sa West Philippine Sea. Kung titingnan natin ang ebolusyon ng sitwasyon sa West Philippine Sea, hindi kailanman naging ahente ng paglala ng tensyon ang Pilipinas, he said. Noong December 4, nakabuntot ang mga barkong pandigma ng China sa BRP Teresa Magbanua ng PCG sa isang mapanganib na distansya na 300 yarda lamang. Sa parehong araw ding iyon, hinaras din ng Chinese Coast Guard ang BRP Melchora Aquino, BRP Cape Engaño, at Bureau of Fisheries and Aquatic Resources vessels na nakadeploy sa Escoda Shoal. Ang mga insidenteng ito ay nangyari laban sa backdrop ng isang matagal ng hindi pagkakaunawaan sa teritoryo. Inaangkin ng China, sa pamamagitan ng tinatawag nitong 10-dash line, kabilang ang West Philippine Sea, na nasa loob ng Exclusive Economic Zone o EEZ ng Pilipinas. Ang 10-dash claims ng China ay epektibong napawalang bisa ng isang international na tribunal na desisyon noong July 2016, na nagmula sa isang kaso na isinampa ng Manila noong 2013. Gayunpaman, patuloy na binaliwala ng Beijing ang desisyon, patuloy na lumalabag sa EEZ ng Pilipinas.